May karagdagang ebidensya na isinama talaga sa kasong ito na inaasahan namin ipapakita sa paglilitis. Hindi ko natatalakayin ang mga detalye ng karagdagang ebidensyang yon. Gusto ko lang sabihin na maliit pero mahalagang bahagi lang ng ebidensya ang ipinakita namin sa paunang pagdinig. Mahalaga ito dahil tinutukan ng depensa ang ilang posibleng butas sa kaso ng prosekusyon laban sa mga awit na si David sa umano'y pagpatay sa 14 na taong gulang na si Celeste Rivas Hernandez. Ang gusto naming gawin ay pag-usapan kung ano ang mga puwang na yon at kung ano ang maaring gawin ng prosekusyon. Maligayang pagdating sa sidebar na inihatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May nais akong gawin dito, lalo na tungkol kay David Anthony Burke, ang mga awit na nahaharap sa kasong first-degree murder. Tuloy-tuloy na sexual na pang-abuso sa menor de edad at labag sa batas na pagputol-putol sa mga labi ng tao kaugnay sa pagkamatay ni Celeste Rivas Hernandez. 14. Sa totoo lang, gusto ko lang agad sabihin ito. Matagal na naming sinusubaybayan ang kasong ito. Pero kung interesado kang makita ang mga dokumento at makakuha ng kumpletong larawan tungkol dito, lahat ng meron kami, bisitahin ang Law and Crime Plus app para sa case file section ng mga malalaking kasong sinusubaybayan namin. May isa kami para kay David. Maraming impormasyon doon na tinalakay rin namin dito sa sidebar. Kung gusto mong basahin at makita lahat, nandyan lang yan. Gusto kong hanapin ang mga butas at kakulangan sa kaso ng prosekusyon. Kaya natin ito ginagawa matapos ang preliminary hearing. Nagbigay ito ng sulyap sa ilang bagay. At kahit oo, nagpa siyang hukom na may sapat na ebidensya para magpatuloy ang kaso. Alam nating hindi kailangang ibunyag ng prosekusyon lahat sa preliminary hearing. Sinabi ni DA Nathan Hockman nang ipinakita ng aming opisina noong nakaraang linggo ay maliit na bahagi lang ng ebidensyang naipon na nagpapatunay sa pagkakasala ni Burke. Lampas sa makatwirang pagdududa sa malupit na pagpatay kay Celeste Rivas Hernandez. At ikalawa, mababa lang ang pamantayan sa paunang pagdinig. Kailangan mo lang magpakita ng sapat na dahilan para ituloy ang kaso. Iba na kapag kailangan mong kumbinsihin ang hurado ng lampas sa makatwirang pagdududa. Tandaan natin yan, gets ko na hindi ipinakita ng prosekusyon lahat at hindi naman nila kailangan. Pero may mga tanong pa rin. May mga posibleng butas sa kaso ng prosekusyon na itinuro o pinagtalunan ng depensa. At maaaring kailangan rin ng prosekusyon na sagutin lahat ng yon sa paglilitis. Ngayon, inilista ko ang marami nito ng in-interview ko si DA Nathan Hockman sa News Nation show ko, Jesse Weber Live, kamakailan. Sabi niya, may ebidensyang team niya para sagutin lahat ito. Sinabi niyang malakas ang kasong ito batay sa circumstantial evidence. Ano ang mga posibleng butas o kahinaan sa kaso ng prosekusyon na sinusubukan tuklasin o samantalahin ng depensa? Yan ang gusto kong talakayin. Linawin ko lang, oo, David Anthony Burke. David, inosente siya hanggat walang patunay na nagkasala. Bago ko talakayin ang posibleng butas, nakapagpresenta na ang prosekusyon ng matitibay na ebidensya sa paunang pagdinig. Sa aking opinyon, marami na silang hawak pagdating sa kasong tuloy-tuloy na sexual na pang-aabuso. Kung pinapatunayan nilang si David ay may ilegal na relasyon sa menor de edad, sa paglipas ng panahon, nang si LAPD Detective Cory Farrell ay nasa witness stand, pinagdaanan niya lahat ng mga di-umano'y malaswang litrato na sinasabing nasa telepono ni David. Hindi ko na idedetalye pa masyado ito. Pero sa madaling salita, sinasabing ang mga ito raw ay mga larawan ng mga awit na gumagawa ng mga sexual na akto kasama si Celeste. Mga hubad na larawan, mga text message tungkol sa Plan B, pagbubuntis at aborsyon, mga posisyon sa sex, relasyon at emergency contraception. At ayon kay Farrell, nagsimula pa noong Nobyembre 2023 ang mga usapan na may sexual na tema at nagpatuloy hanggang Marso 2025. Para lang bigyan kayo ng halimbawa ng sinasabi ko. Ang telepono ni David ay di umano'y nag-text sa isang punto. Kasi alam mo na, hindi ko masasabi ng tiyak na si David talaga ang nagsabi nito, di ba? Telepono ni David yon. Pwedeng sabihin ng depensa na iba ang gumamit nito. Maaring mahirap ipaglaban. Mukhang nagpadala ng mensahe ang telepono ni David kay Celeste. Nagtatanong kung kanya yon. Kaya parang tungkol sa sanggol ang argumento mo. Sumagot si Celeste sa telepono. Siyempre sa'yo yan, David. Upang malinawan ng depensa, lumitaw ito sa preliminary hearing kung saan binigyang diin ni Deputy DA Beth Silverman, taga-usig sa kaso, na kahit nagsinungali si Celeste kay David tungkol sa edad niya,
wala pa ring epekto yon. Hindi nito inaalis ang pananagutan niya sa batas dahil pang-aabusong sexual pa rin yon sa bata. Sa ngayon, wala pa akong nakitang kasong taliwas dyan, pero tiyak na susubukan ng depensa yan. Tingnan natin. Sa kasong umano'y labag sa batas na pagputol-putol sa mga labi ng tao, nagpatoto ang mga investigador tungkol sa chainsaw, mop system, cadaver bag at asul na inflatable pool. Na lahat umano ay in order papunta sa bahay ni David, gamit ang alias ilang araw, matapos iulat ang pagkamatay ni Celeste. Paano nagpatoto ang isang DNA expert ng ebidensya mula sa mga tila mansa ng dugo sa garahe ng bahay ay tumutugma sa DNA ni Celeste? May kriminalistang nagpatotoo tungkol sa mga banig sa bahay ni David na may tuwid na hiwa at mansang nagpositibo sa posibleng dugo. Ebidensya ng umano'y supot ng basura na may mga pamunas na may mansa at mga hiwa sa asul na inflatable pool. Kung paano ang mga piraso ng asul na plastic na natagpuan sa mga labi ni Celeste ay umano'y tugma sa inflatable pool na iniulat na in-order ni David at natagpuan sa bahay ni David. Ang Tesla ni David kung saan nahanap ang mga labi ni Celeste ay may 11 air freshener sa loob. Natuklasan din ng pagsusuri ang posibleng bakas ng dugo sa kotse. Iminimum kain ni Silverman na maaaring tumagas ang dugo mula sa nakaparadang Tesla, sumipsip sa mga rubber mat at umabot sa mga ladrilyo sa ilalim. Paano naman ang testimonya na di umano matapos agad ang sinasabing pagpatay nung gabi ng ika-23 hanggang umaga ng ika-24? Ayon sa digital na datos, umano'y bumiyahe ang Tesla papuntang Santa Barbara. Ayon sa ulat, natagpuan ang passport card ni Celeste sa Santa Barbara County. Ibinahagi ko ito para ipakita na may ebidensya ang prosekusyon na hahamon sa depensa. Pero hindi nito tinatanggal ang pangunahing punto ng episode. Gusto kong suriin ang mga posibleng issue, puwang, at butas sa kaso ng prosekusyon. Una sa lahat, kailangan ko lang ilatag ito. Ang unang puwang para sa akin ay ang kasong pagpatay. Tiyak na hindi pa natin alam kung ano talagang nangyari sa bahay na yon sa ngayon. Ano ang lumabas? Kinumpirma ni Detective Farrell na walang surveillance video ni na Celeste o David sa tirahan nung gabing yon. Walang ipinakitang saksi na nakakita kay Celeste na pumasok sa bahay na yon sa Duhini Place. Iginigiit ng prosekusyon na si David ang nag-ayos ng Uber para sunduin si Celeste noong gabing yon papunta sa bahay niya. At iniulat na nagkaroon ng palitan ng text tungkol sa address, pagdating ng Uber at nakabukas na gate. Sa ware, hindi matiyak ng Uber driver na doon niya ibinaba si Celeste sa bahay na yon. Nagpatotoo si Detective Farrell na walang nakakita kay Celeste na bumaba ng Uber noong gabing yon. Wala pang tumistigo na nakita nilang pagpatay o nasaksihan nilang mamatay si Celeste. Walang mga saksi na tinawag tungkol sa particular na 20 minutong yugto ng oras na yon. Iyong oras sa gabi na pinaniniwalaan ng mga taga-usig na doon pinatay si Celeste matapos umanong dumating sa bahay ni David. Na yon, ano ang maaring gawin ng prosekusyon? Maaari nilang ipares ang palitan ng text message ni na Celeste at David sa location data mula sa telepono. Maaring yugnay ito sa pagbili ng mga bagay kay David pagkatapos o di umano kay David. Maaari nilang gamitin ang alegasyon na wala ng aktibidad sa phone ni Celeste para gumawa ng timeline kung kailan siya umano dumating at kung kailan siya umano pinatay. At doon nila nakukuha ang 20 minutong pagitan. Oo, pwedeng magsampa at manalo ng kaso gamit ang circumstantial evidence. Alam natin yan. Hindi laging kailangan ng direktang ebidensya tulad ng surveillance footage o saksi. Pero may mga posibleng puwang. At dito papasok ang isa pang mahalagang punto. Kung ipagpapalagay nating pumasok siya sa bahay, anong nangyari? Paano mo nasabing first-degree murder ito na may special circumstances? Kahit sina Detective Farrell at ang Deputy Medical Examiner, hindi nila tiyak kung anong nangyari. Lalo pang lumalala dahil walang na-recover na murder weapon. At para bigyan kayo ng ideya kung ano ang ibig kong sabihin, tingnan ninyo ang cross-examination kay Dr. Grant Ho, itong Deputy Medical Examiner na nabanggit ko. Dito, tinanong siya ng depensa dahil tinanong ng depensa kung ang advanced decomposition na meron tayo sa kasong ito maaari makaapekto sa accuracy ng drug results sa toxicology testing. Sabi ng saksi, posible. Tinanong ng depensa kung mahalagang malaman kung may mental health history ang isang tao, suicidal siya o laging gumagamit ng droga habang naghahanda ng autopsy report. Sagot ng saksi, posible. Mukhang hindi pinag-usapan ni Dr. Ho sa mga kamag-anak ang mga katangiyang ito. Sa nakita namin, tila'y tinatanong ng depensa sa cross-examination kung posible bang sinaksak ni Celeste ang sarili niya o may ginawa siya sa sarili niya. Pinatibay ni abogadong depensa Marilyn Benarski kay Dr. Ho
na hindi niya maalis ang posibilidad na ang dalawang tumatagos na sugat na ayon sa kanya ang sanhi ng pagkamatay. Nangyari ito ng ilang segundo lang. Sabi niya, hindi matutukoy kung si Jing Hernandez ang may hawak ng kutsilyo na dahilan ng dalawang sugat. Tama? Tama. Hindi rin maalis ang posibilidad na yon, hindi ba? Dapat din itong isalang-alang pero inaasahan nating makikita ang mga hesitation mark. Nang tanungin siya kung patas bang sabihing hindi niya alam paano nangyari ang mga sugat, sumagot siya ng tama. Kung ipagpalagay nating kutsilyo yon, wala pa ring murder weapon. May reasonable doubt at puwang para sa depensa na imbestigahan. Dapat nating tandaan na pwedeng magdala ang depensa ng sarili nilang pathologist para ipakita na iba ang sanhi ng kamatayan kaysa sa maraming tumatagos na sugat. O baka ibang uri ng pagkamatay na hindi homicide. San kaya nila nakuha ang ideya na siya ang gumawa nito sa sarili niya? Narinig mo naman ang tanong tungkol sa mental health, di ba? Iniulat na tinanong ng depensa si Detective Farrell kung may kasaysayan si Celeste ng domestic violence at kung may mensahe tungkol sa issue sa mental health niya. Kahit hindi pinayagan ng hukom na ipresenta ang ebidensya sa yugtong ito ng paglilitis, maaring lumabas iyon sa paglilitis. Idagdag mo pa ang mga text message mula Abril 22, 23, 2025. Ito ang panahong pinag-uusapan natin, ang mahalagang sandali ng umano'y pinatay si Celeste. Itinampok ito ng depensa sa cross-examination kay Farrell na posibleng nagpapakitang mapilit si Celeste na makita si David bago bumiyahe sa ibang bansa si David. Nakiusap siyang magkita sila pero tinanggihan siya na nagpapawala lang bisa sa kwento na inakit niya si Celeste sa property para patayin siya. Kinumpirma ni Detective Farrell na pumayag si David na makita si Celeste noong Abril 23, 2025 matapos niyang i-text. Itigil mo na to. Makikita-kita ngayon. Binasa ni Blair Burke, abogado ni David. Ang umani nagbabantang text mula kay Celeste noong Abril 22 na sinasabing tatapusin niya ang karera ni David. Sabi niya, ipapaalam niya sa ama niya ang dami ng kasinungaling ang sisira sa kanya. Quote, sasabihin ko sa tatay ko ng maraming bleeping kasinungalingan tungkol sa'yo. Dead ass. Sisirain ko ang karera at buhay mo. Sisirain ko lahat. Umano ipinadala niya ito noong Abril 22. Ngayon, nabasa ni Burke ang text ni Celeste na nagbabantang ilalabas ang lahat ng hawak niya laban sa kanya at gagawa ng anonymous na paratang. Tila tinutukoy dito kung magpo-post si David sa social media ni Asia Collins na magkasama sila at parang nagsiselo siya. Napag-usapan na rin natin dati si Asia Collins na kabilang sa mga malapit kay David. Sinabi ni Celeste kay David na hawak niya ang contact info pati numero ng nanay niya at nagbabantang ilalabas ito. May mga text noong Agosto 2024 na di umano'y pinadala ni Celeste kay David. Mahalaga ka sa akin. Pinatay ko ang anak ko para sa'yo. Ayokong pag-usapan dahil nalulungkot ako. Pero gagawin kong lahat para maibalik yon. Bakit mahalaga ito? Ganito kasi yan. Oo. Pwedeng ituro ng prosekusyon ang mga mensaheng ganyan para sabihing, oo, nagbanta siyang ilantad at sirain ang karera niya. Kaya may motibo siyang patayin ito. Para protektahan ang karera niya, inakit niya siya at pinatay. Sabi ng mga prosecutor, ang kanyang debut album na Withered, bahagi ito ng $19 milyong na kasunduan sa Interscope Records at nakatagdang ilabas sa Abril 25 kaya konektado sa mga aligasyon ng special circumstances. Kasama sa kaso ng pagpatay, ang mas mabigat na parusa tulad ng parusang kamatayan, lalo na kung ginawa para sa pinansyal na pakinabang, pagpatay sa saksi o pananambang. Special circumstances, tama? Pero maaring ipaglaban ng depensa na siya ang nagsimula nito, na siyang nakiusap na pumunta, na naging hysterical siya, pabago-bago ang kilos, may problema sa pag-iisip, at may ginawa sa sarili nung gabing yon. Baka inatake niya si David, na baka self-defense lang ang ginawa niya. Inatake ba niya siya? Tinakot ba niya siya? Aayat ba siya sa witness stand para ipagtanggol yon? Pagpatay ba ito dahil sa bugso ng damdamin? Kaya manslaughter lang at hindi pinagplanuhang pagpatay? May puwang ba para sa makatwirang duda? Wala pa tayong sapat na detalye tungkol sa nangyari sa loob ng 20 minuto raw sa likod ng saradong pinto ni na Celeste at David nang dumating siya sa bahay at inaakusahan si David na nagpadala ng alibay text. Tama, 20 minuto matapos dumating, nagpadala si David ng alibay text kung nasaan siya. May puwang dito. May posibilidad pa. At may isa pa akong gustong ituro rito. Kung matatandaan mo, sa isa sa mga dokumentong isinumitay ng prosekusyon, inakusahan nila si David na wala lang ginawa habang inuubusan ng dugo si Celeste. Paano nila nalaman yon? Paano nila mapapatunayan yon? Hindi naman sila tumawag ng saksi na nakakita noon. Wala rin silang surveillance footage para patunayan yon sa ngayon. Paano nila nasabi yon? Paano nila nasabing first-degree murder ito na may lahat ng special circumstances na ito? Gusto ko lang bigyang diin pa mula sa depensa habang tinatanong ang Deputy Medical Examiner. Lalo na pag iniisip ang pagkabulok at pagputol ng katawan. Issue ito.
Ayon kay Dr. Ho, matagal nang patay si babae, linggo na raw. Dahil may mga linggo at buwan na. Pero hindi niya masabi na buwan na siyang patay dahil walang buwan at linggo. Alam kong medyo technical ito, pero sa madaling salita, meron kang saksi na hindi tiyak kung gaano nakatagal patay si Celeste bago natagpuan ang kanyang mga labi. Kaya hindi niya matukoy ang eksaktong petsa ng kanyang pagkamatay bilang Abril 23, 2025 base sa autopsya. At kung makukumbinsi ng depensa ang hurado na buhay pa siya pagkatapos ng Abril 23, malaking bagay yon. Ngayon, sa tingin ko, saan dadali nito ng prosekusyon? Ano sa tingin ko ang gagawin ng prosekusyon para tumugon sa lahat ng ito? Ganito iniisip ko, based sa pag-uusap namin ni DA Nathan Hockman sa News Nation show ko. Sa palagay ko, nababasa ko ang ipinahihiwatig ng sinabi niya. Sa tingin ko ganito ang igigiit ng prosekusyon. Hurado, inaasahan ba kayong maniwala na si Celeste ang nagpunta roon nang hindi iniimbitahan nagpakamatay? At si David ay agad-agad nakaisip na ilang minuto lang ang lumipas. Nagpadala na siya ng alabay text. Hindi niya naisip tumawag sa emergency services o pulis at iulat ang nakita niya. Hurado, aasahan ba na maniniwala kayong sarili niyang ginagawa lang ng marahas siyang inatake ni Celeste? Pinatay niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ay kalmadong nag-text ng alibay. Ganun siya kabilis mag-isip. At di umani agad, bumili ng gamit para pagputul-putulin daw ang katawan niya. Ipaglalaban nila na walang saysay yon, pero igigit din nila na may plano na siya, na gusto niya talaga siyang patayin, na pinatay nga niya siya, at sinubukan pa niyang pagtakpan yon. Hayaan yung bigyan din ko ang ilang punto sa preliminary hearing, dahil sabi ng mga piskal na noong alas 10:31, kaya nung gabing pumunta siya, nung gabing sinasabi nilang pinatay niya ito, nagpadala siya ng alabay text. Sabi ng Uber, andito ka na. WYA, nasaan ka na, di ba? Hello? Bro, ang dami ng mga text na to. Sabi ni Detective Farrell, tuloy-tuloy ang mga text ni David kay Celeste nung gabing yon. Mga 100 text pa matapos siyang dumating sa Uber. Pagdating niya sa bahay, ito ang paratang lahat ito tungkol sa pagkalito umano ni David sa pananahimik ni Celeste. Nagpatoto si Farrell na walang aktibidad sa telepono ni Celeste matapos siyang dumating. Bakit? Ayon sa paratang, dahil patay na raw siya. At nagpatotoo si Farrell na ang Tesla ni David, ang telepono, ay umalis sa tirahan sa Hollywood Hills bandang alas 11:30 ng gabi para gawin ang mga sinasabing biyahe papuntang Santa Barbara. Tama ba? Sabi ni Farrell, ang huling text message ng akusado kay Celeste sa kanyang telepono ay noong Abril 26, 2025. Kaya ito ang araw pagkatapos ilabas ang kanyang album na Withers. Kaya may dalawa kang bagay, tama? Wala nang aktibidad mula sa telepono ni Celeste. Hindi na siya tinext ni David muli. Sasabihin nilang kahina-hinala ito at wala siyang kinalaman, kaya hindi na niya kinontak si Celeste. O baka siyang pumatay, kaya alam niyang nangyari. Malamang, sasabihin ng prosekusyon na hindi na kailangang ipakita ang eksaktong nangyari sa bahay dahil halata na. Malakas ang kasong ito batay sa ebidensyang sirkumstansyal. At pareho nating alam kung ilang beses na tayong tumalakay dito sa sidebar ng mga kasong nanalo ang prosekusyon gamit ang ebidensyang sirkumstansyal. May mga puwang na pwedeng gamitin ng depensa. Mapapaisip ka kung tatalakayin ng prosekusyon ang lahat ng ito. May testigo kaya na magpapatotoo tungkol sa nakita niya, narinig niya, o kung ano ang maaaring sinabi ni David sa kanya. Siguro. Itutuloy ko ang usapan tungkol sa mga posibleng puwang bukod pa sa kawalan ng diumano'y sandata ng pagpatay. Ano nga ba talaga ang diumano'y ginamit ni David para pagputol-putulin si Celeste? Sabi ng taga-usig, umorder si David ng 3 chainsaw dito. Pero yung 2 nakita sa garahe ay walang bakas ng dugo o DNA. Ganon din sa electric saw na nakita. Ayon sa testimonya, sinabi ng kriminalista na kung ginamit ang talim sa pagputol ng katawan, hindi ito malilinis ng sapat para magnegatibo ang resulta ng pagsusuri. Napansin ko na sinabi ni Dr. Ho, Deputy ME, na ang ilang pagputol ng katawan ay posibleng tugma sa mga hiwang gawa ng chainsaw. Ano ang hindi tugma dito? Binanggit ng piskal ang ikatlong nawawalang chainsaw at nagpakita ng larawan ng makita 10 pulgadang chainsaw na mukhang galing Home Depot at naihatid ng Postmates. Kinumpirma ng mga detektive na wala ang chainsaw sa lugar. Sa pagkakaalam namin, wala sila nito. Ibig kong sabihin, ito ba yon? Ito ba ang sinasabing ginamit niya para putol-putulin ang katawan ni Celeste? Kasi kung wala ang gamit, may kakulangan. Tinanong ko si pribadong investigador Steve Fisher tungkol dito matapos ang paunang pagdinig. Nandun siya sandali at sinusubaybayan ng kaso mula simula. Ito ang sabi niya tungkol sa chainsaw. Well, sabi ng medical examiner, alam mo, dahil sa kalagayan ng pagkabulok, hindi nila masabi ng sigurado kung gaano kahaba ang talim o kung anong matalim na bagay ang ginamit o kung ano paman. At pakinggan mo, sa tingin ko, lahat naman siguro ay inaakalang kutsilyo ang ginamit. Pero ang daming oras na lumipas sa pagitan.
Kaya nakakagulat para sa akin na may ebidensya pa tulad ng dugo o kung ano pa man na naiwan pa rin sa garahe. Ibig ko sabihin, ang katangahan, di ba? Kung sinusubukan mong pagtakpan ito. May parte sa akin na nagtatanong kung alam niyang mahuhuli siya at naghihintay na lang. Dahil ito ay ganito. Palagay mo ba ang nawawalang chainsaw ang susi? O tingin ko nasa Santa Barbara ang chainsaw na yan. Alam mo, sa tingin ko, Talaga? sa tingin ko, sa pangalawa o pangatlong biyahe, maaari na siyang kumuha. Lalo na kung titingnan mo ang pangalawang biyahe. Ayon sa kanila, nangyari ito bandang 5 ng Mayo, bandang 5 de Mayo. At noong Mayo 8, sa tingin ko, nagpunta siya ulit doon. Kaya napapaisip ako kung pumunta siya roon para itapon ang mga bagay malapit sa lawa o kung anuman. Pero hindi ako sigurado doon. Iniisip ko lang na maaring iyon ang dahilan kung bakit, alam mo na, natagpuan din doon ang IB. Parang lugar ng pagtatapon. Iniisip ko kung bakit niya yun pinili at paano niya nalaman ang lugar na yon. Napuntahan ko na at liblib yun. Isa lang itong kalsada na dumadaan talaga sa lugar na yon. Yung mga kalsadang papaliko mula roon, may ilan na papunta sa parang Boy Scout camp at mga ganon. Pero hindi talaga dinadaanan ng mga kalsadang yon. Kaya hindi ko alam kung paano pa niya nalaman ang lugar na ito sa gitna ng gabi. Tinanong ko si DA Nathan Hockman tungkol sa nawawalang chainsaw. Pero dahil ongoing ang kaso, kaunti lang ang detalye na binigay niya. Sa tingin ko, kung may chainsaw sila, sana ipinakita na nila ito sa preliminary hearing, di ba? Kung may ebidensya silang ito ang ginamit sa pagputol-putol, dapat sana nilang iprinisinta ito. Lalo na kung makakakita sila ng chainsaw sa Santa Barbara na sinasabing pinuntahan ni David. Baka may makita silang ebidensya bago magsimula ang paglilitis, tulad ng murder weapon o chainsaw. Hindi ko alam. Pero kapag pinag-uusapan ng mga puwang, alam mo, wala tayong narinig ng mga saksi, mga eyewitness na tiyak na nagsabing si David ang nagmamaneho ng kotse papuntang Santa Barbara. Maaring may ibang gumamit ng kanyang telepono? Maaring may ibang gumagamit ng kanyang kotse? Sa tingin ko, isa pang problema ay kawalan ng mga saksing magpapatotoo sa kanilang nakita at narinig. Babalikan ko ang isinumiting dokumento ng prosekusyon. Inaakusahan ng piskal na nagsinungaling si David sa mga kaibigan ng kakilala tungkol sa amoy ng pagkabulok sa kanyang bahay. Wala akong maalala nagpatotoo tungkol doon. Hindi natin nakita sina Asia Collins o Neil Langston na sinasabing mga kaibigan at kakilala ni David na magpatotoo. Noong Hulyo 4, 2025, ayon sa TMZ, may live stream na nagpapakitang si David ay nagsalita sa kanyang mga kaibigan. Kay Neil Langston at Uscana, tungkol sa amoy sa bahay niya, humingi siya ng paumanin sa amoy ng banyo at sinabing ginamit niya ito 2 oras bago yon. Ipapapita ba yon ng prosekusyon para sabihin nagsisinungaling siya tungkol sa pinanggagalingan ng amoy na yon? Kaya ang kulang para sa akin ay kung ano ang ipapatotoo nila. Kung nga alala mo, inaresto si Neil dahil sa hindi pagdalo bilang saksi at dinala pabalik sa LA para tumistigo sa grand jury. May pagsisikap din na isubpina ang mga kapamilya ni David para tumistigo. Walang nangyaring ganoon sa paunang pagdinig. May mga kulang. Anong sasabihin nila? Magpapatotoo ba sila sa di umano'y illegal na relasyong sexual ni na David at Celeste? Magpapatotoo ba sila tungkol sa Tesla? Hindi ko alam. Wala ring obligasyon ng prosekusyon na ibunyag lahat ng ebidensya sa paunang pagdinig. Sabi nga ni Hockman, maliit lang ang ipinakitang ebidensya. Kapag iniisip mo kung anong maaring sabihin ng mga tao sa paligid ni David, isa sa posibleng kakulangan ng kasong ito ay yon. Wala pa akong natatandang anumang patotoo na nag-text o nakipag-ugnayan si David sa kahit sino tungkol sa balak niyang patayin si Celeste o natatakot siya sa kanya. Gusto ba niyang patahimikin siya o may inamin siya? Lalabas ba yon? Siguro. Balik lang ako sa sinabi ni Attorney Benarski, abogado ng depensa, sa korte nung preliminary hearing. Matapos ang ilang araw ng testimonya, ipinapakita ng ebidensya na ang katawan ng batang babae ay inilipat at itinago. At bagamat sinusuportahan ng circumstantial evidence na ito ang pangtatago ng isang pagkamatay, hindi ito sumusuporta sa pagpatay o kinakailangang pinag-isipang intensyon para masabing first-degree murder, na ayon sa batas ay may 2 uri ng mali siya. Wala siya sa alinman, kaya walang pagpatay. Ang hayagang mali siya ay sinadyang pagkitil ng buhay. Ipinunto niyang walang ebidensya ng sinadyang intensyon mula kay David. Ipinunto niya na walang pahayag ng intensyon kahit saan nasaktan siya. Walang kasaysayan ng karahasan o pagkapot mula kay David laban kay Celeste. Ipinunto niya na ang relasyon at mga ebidensya ay kabaliktaran ng pagpatay na may mali siya at walang implied malice at walang matinding pang-uudyok. At sabi niya, kabaliktaran pa nga, kung titingnan mo ang pang-uudyok, ito ay mula kay Celeste papunta kay David, siya ang nananakot. Ipinunto niya na ang 3 alegasyon ng special circumstances na magpapakwalipika sa kasong ito para sa death penalty ay labis na malabo ayon sa konstitusyon. Tungkol sa pananambang, tingnan ang mga ipinakitang text message. Maaring ipakita na si Celeste ang humiling ng pagkikita kung saan ayon sa mga piskal siya ay pinatay. Walang biglaang pag-atake dahil alam at inaasahan ni Celeste na nandun si David sa bahay. Na siya ay online at naglalaro ng mga laro nang dumating siya doon
O di umano'y dumating siya doon. Isa pang alegasyon ng special circumstance ay pagpatay para sa pinansyal na pakinabang. Ipinunto niya na ang karera ni David sa musika ay hindi konkretong pinansyal na interes sa batas ng California. Walang president sa California para sa inaasahan kita. Sa tingin ko, mahirap itong argumento ng depensa. Lalo na kung alam mo na ang kita niya at may album na siya. Paano ang ikatlong special circumstance, panpatay sa saksi? Wala raw ebidensya na nagpapakitang may paniniwala si David na may interes si Celeste na maging saksi o kalahok sa anumang investigasyong kriminal. Ginawa ba niyang malinaw na makikipagtulungan siya sa mga piskal o sa pulis o pupunta siya sa pulis? Iginiit niyang paninira lang ni Celeste ang mga banta para siraan siya sa lipunan at propesyon. Hindi rin daw sinabi ni Celeste na pupunta siya sa pulis na sinalungat ng prosekusyon. Sa huli, nagpa siya ang hukom na sapat ang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Alam mo, binibigyan din ko lang ang mga posibleng issue sa paglilitis. Tingnan mo, ang susunod na dapat nating abangan ay ang arraignment ni David sa Agosto 31. Doon formal na babasahin ang mga kaso laban sa kanya. Malalaman natin ang susunod na mga hakbang sa kasong ito. Pero hayaan mong banggitin ko pa ang isang bagay. Tinanong ko si Nathan Hochman sa aking News Nation show Jesse Weber Live tungkol sa posibilidad ng plea deal dito. Ngayon, hindi ko tinanong kung mag-iisip ba siya ng plea deal dahil sa mga kakulangan sa kaso. Hindi, dahil kumpiyansa siya sa ebidensya. Mas marami siyang alam tungkol dito kaysa sa akin. Kumpiyansa siya na mapapatunayan nilang nagkasala si David ng lampas sa makatwirang pagdududa. Ngayon, tinanong ko siya, kung titingnan mo lang ipinakita sa preliminary hearing ang mga graphic na larawan ng pinagputol-putol na katawan ni Celeste at ang mga larawang umano'y malaswa ni Celeste. Gusto mo bang ilayo ang hurado sa lahat ng yon? Gusto mo bang ilayo ang pamilya sa lahat ng yon? Hindi pa naman nababanggit ang parusang kamatayan, di ba? Kung itutuloy pa nila o hindi. Inahabol ba nila ito? Pangtawad ba ito? Sa madaling salita, DA, maaari mo bang isalang-alang ang plea deal? O gusto mo bang dalhin ito sa paglilitis? At DA, sinabi sa akin ni Hochman na malaya si David na magbigay ng alok. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Salamat sa pagsama sa Sidebar mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan niyo ako sa X, Instagram at News Nation Show. Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, alas 11 Nange, Eastern. Kita-kits mga kaibigan.